Si Ping Lacson po tinawag na alanghiya. Ito pong mga congressman at ipokrito, yung mga mambabatas na kumita dito po sa flood control project. Sabi po ni Ping Lacson, walang hiya. Ayan, ipokrito yung mga pumalakpak habang binabanatan ni Pangulong Marcos yung flood control, flood graph, yung mga katiwalian sa flood control projects. Una daw eto ayon to kay Lacson nung una daw, habang sinasabi ni Pangulong Marcos, yung mga katiwalaan sa flood control, yung guni-guni lang, tatlo yung binanggit ni Pangulong Marcos, yung mahina, dahil sa sobrang katkong sa pagbabudget, mahina na tuloy na ipatayo, madaling masira. Ang pinakamalupit, yung guni-guni lang yung flood control. Nung una daw, awkward daw Nagtitinginan daw yung mga mambabatas, no? Na kumatkong dyan sa flood control. Tsaka lang nila na-realize na masyado silang magiging obvious kung hindi sila papalakpak. Yun na raw yung height ng kaipokretohan, no? Alam nyo na nga na kayo yung tinutukoy. Alam nyo na sa sarili ninyo. Kami, hindi namin alam. Hindi namin kilala. Pero kayo, alam ninyo. Kilala ninyo. Sa sarili ninyo. Na kayo yung kumita dyan sa flood control. Nagawa nyo pang pumalakpak. Kaya ang tawag sa inyo ni Lacson ay ipokrito. Mga shameless hypocrites. Mga hindi marunong mahiya na mga ipokrito. Okay, meron pa sinabi si Lacson Ito pa po ang sinabi ni Lacson. Sabi ni Lacson, ang ibang kontraktor naging congressman. From contractor, congressman na ngayon. At yung ibang congressman naging kontraktor. Para nga naman sa ganun, wala na silang kausap na iba kundi sarili na lang nila. Yun ang mga nakakatakot. Bakit? Kasi po pag ikaw congressman, kausap mo yung kontraktor, hindi ka papayag na congressman ka, mapupulaan ka ng tao di ba? Kinakailangan may makita kang proyekto Kaya hindi ka papayag na walang proyekto. Pero kung ikaw na yung contractor, ikaw pa yung congressman, sino nakakaalam na may proyekto palang ganyan sa lugar nyo? Ikaw na rin ang contractor wala akong problema dito sa mga expose at sinasabi ni Ping Lacson. Pero Senator Ping Lacson, okay yan, no? Sabi nga sa inyo, pag magandang ginagawa nyo, pag magandang sinasabi nyo, pupurihin namin kayo. Pagpalpak, ganun po talaga yung bantay, ganun po talaga yung oposisyon. Nagbabantay lang po kami. Ngayon, ang tanong po, hindi po kami yung mga grupo na ang intensyon ay pabagsakin ng gobyerno. Kaming mga Duterte supporters, pag nakikita naming mali, yung pino-point out namin sa inyo, baka magbago kayo. Kaya lang, eto lang po, ang lagi kong tinatanong, no? Sa inyo, Mr. Senator Lacson. Hindi sapat na nagsasalita kayo, ine-expose nyo. May mga congressman na naging contractor, may contractor na naging congressman. May utang pa po kayo sa amin, Mr. Senator Lacson. Ang utang nyo sa amin, sinabi ninyo na mayroong congressman na bilyon ng pork barrel
at mayroong mga senador na may pork barrel din. Hindi nyo pa po pinapangalanan. Pangalanan nyo po at kami na po bahalang bumanat. Wala po kami. Hindi po namin alam eh. Gustuhan man naming banatan yung mga yan. Kasi po ang pork barrel ay illegal. Di po ba? Kung ang sasabihin nyo lang, merong congressman na tumanggap ng ganito kalaking pork barrel. So, huhulaan lang namin. Pangalanan nyo po. Ngayon, may bago na naman kami huhulaan. Sino ba yung mga kontraktor na yan na congressman? At mga congressman na naging kontraktor? Para po, no? Para po, mabanata naman natin. Maaraw-araw natin yung mga yan. Panay pahulaan lang. Hindi nyo kompletuhin yung expose nyo, panay pahulaan. Mabuti pa si Toby Chanko eh. Di ba? Kasi, sino ba yung naisip ko na gawain na po yan eh, ng mga mag-expose. Nakalimutan ko kung sino yung nagsabi. Si Tiglaw yata. Na pwede naman na para hindi na ma-expose. Di ba? Pwede rin po. Kaya kayo ngayon ang pinaghihinalaan eh. Mapaghihinalaan tuloy kayo na bakit ayaw nyo sabihin? Siya rin yun? Hindi. Yung nagsabi na yung ganyan expose tapos hindi mo itutuloy. Pag hindi mo itinuloy, alam na kung ano naganap, di ba? Meron na tayong experience na ganyan. Banat ng banat sa PCSO eh. Tapos, biglang tumigil sa kababanat. Alam nyo na ngayon kung ang hinala nyo ngayon, bakit kaya tumigil to sa pagbira? Malamang, di ba? Yun po yun, Mr. Lacson eh. Bakit nga pala hindi nyo pangalanan? Hindi naman natin sinasabi. Tayo, nagba-blind item tayo dahil putya, i-demanda siya na si Mr. Blind Item. Wala pong problema. No? Gusto namin yan na may nag-expose. Ang problema namin, sino yung ine-expose ninyo? Sino? Mr. President, eto lang po ang may papayo ko bilang vlogger. Ang unahin nyo po yung mga congressman na contractor pa. Kasi malamang yung mga yan, wala na silang kausap eh. Malamang yan yung may guni-guning proyekto. Di ba? Sino pang papalag sa kanila? Pag nireport nila na merong ganun, nang mahanap po natin yan, Mr. President. Gigil na yung mga vlogger na yung mga sarali. Hahagilapin talaga nila yan. Okay. Punta na po tayo rito sa mga salot na dilaw. Eto, tignan nyo po to. Si Risa Hontiveros umaangal. Ang sabi ni Risa Hontiveros, naniniwala si Senator Risa Hontiveros na hindi pantay ang pagbibigay ng committee chairmanship sa Senado, partikular sa kinabibilangan niyang minority bloc. Alam mo, nagtataka ako sa iyo, Risa Hontiveros. Gusto mo pala maging committee chairman. No? Bakit hindi ka nagmiyembro ng majority? Hindi ko maintindihan talaga yung logic eh. Parang bagito ka ba? Ngayon ka lang ba naging senador?
Ayan yung problema pag yung lagi ka nasa minority pero nag-e-expect ka ng pribileyo na exclusive para sa majority. Hindi mo ba alam yun? Ako nga, hindi ako naging senador, hindi rin ako naging congressman. Normal po yun na yung majority, sila yung may hawak ng mga komite. Bakit? Majority sila. Di ba? Sa Senado, swerte nyo. Sa Senado sa Pilipinas, nagbibigay sa inyo ng committee chairmanship. Imagine ninyo, ha? Ibig sabihin, ang point ko lang mga kapatid, gusto mo pala yung privilege ng majority, pero ayaw mo sumama sa majority. Tignan mo si Bam Aquino, tsaka to si Kiko Bam. Kiko tsaka si Bam. Bagamat sila, alam nila na dilawan sila, sumama sila sa majority dahil gusto nilang maging chairman ng education at chairman ng agriculture committee. Ikaw, gusto mo pala maging chairman, bakit ka magma-minority? Di ba? Di mo ba in-expect? Ang ibig sabihin po ng minority, kayo yung taga-balanse. Kayo po yung, kumbaga, yung anong tawag doon, kayo yung tumitingin kung yung majority ay nasa umaayon sa kagustuhan ng mamamayan. Fiscalizer. Fiscalizer ka nga eh. Paano ka magiging fiscalizer kung may hawak ka rin ng mga komite? Engot masyado ka kasing spoiled. Yan ha. Ganyan po mag-isip yung mga yan. Eto, punta pa po tayo rito. Alam nyo, nadadala ko na sa Birada Aguila yung ano natin. Yung ginagawa natin dito. Bukas nga magdadala na ako ng laptop. Kasi ano na nga yun? Kasi pag ako nagtanong sa inyo, di ba, binabatuhan nyo ako eh. Di ba? Ano na nga yun? Sino na nga yun? Maya-maya may sagot na eh. Pucha dun, wala sumasagot sa ano na nga yung number 2? Walang sumasagot sa akin. Kaya nakahang sila eh. Kayo maya-maya lang sabihin ko, sino na nga yung artista na ganun? Maya-maya lang sasabihin yun eh. Nasanay ako na ganun eh. Wala pala sasagot sa akin dun. Okay. Eto pa po, tignan nyo po yung mga utak ng mga dilawan ha. Before the election, Bam Aquino, yan po, kahit po sa Senate, kahit po sa House of Representatives, sila dilima na naman ng minority. Hindi nyo naman kukontrahin si Martin Romualdez. Anong uri kayo ng minority na sumasang-ayon din naman kayo sa majority? Kaya nga may minority, kayo yung taga-kontra eh. Kung hindi nyo naman pala kukontrahin si Martin, bigay nyo na lang sa mga Duterte yan, kahit ilan lang sila. Mga bugog. Ganyan po utak ng mga dilaw eh. Ito po, patunay. Before the election, Bam Aquino said impeachment wasn't urgent. Just to win Duterte voters. Backed by INC, he won big. Second, di ba? Now he flips, pushing to impeach Sara, even if it means defying the Supreme Court. A masterclass in hypocrisy and betrayal. Sa kanila po, ugaling-ugali ng mga dilawan na yan, na wala po silang isang salita. Wala na yan, hindi na bumibiray ang mga yan, di ba? Na yung mga Duterte, hindi binabanatan eh.
Nung nanalo na, putya, kala mo, gigil na gigil. Eto pa isa. Alam nyo, sumikat to. Sakit talaga sa mga, kung ikaw ay isang congressman o senador, gusto mo sumikat sa media, gusto mo maging media darling, banatan mo mga Duterte. Eto po si Ridon, Terry Ridon, hindi po to kilala before eh. Wala nakakakilala dito. Buhat nung binanatan yung si Duterte at ang Dolomite, ngayon, panay pa interview na. Nagpa-interview na naman to. Sabi niya, actually, paulit-ulit lang yung punto nito. Narinig ko na to eh. Kanina, nagpa-interview na naman. Ito yung mga taong sabik sa, sabik sa press. Kada makakakita ng mikropono, uy, si Ridon, salita na kagad. Ito po ang sinabi niya sa Supreme Court. Ang usay nila, no, yung mga tao na to, dilawan at makakaliwang grupo, ang usay nila mambola, no? Sabi ni Terry Ridon, pag pinayagan ng Korte Suprema ang desisyong ito, teka muna, putulin muna natin. Alam mo Ridon, anong sinasabi mo pag pinayagan? Desisyon niya ng Korte Suprema. Anong premise mo na pag pinayagan ng Korte Suprema ang desisyong ito? Nagdesisyon na yung Korte Suprema, hindi nila pag pinayagan. Tuloy natin. At hindi sila nagreconsider. Kung hindi raw magre-reconsider yung Korte Suprema, wala nang ma-impeach sa Pilipinas. Hindi ko po maintindihan kung bakit wala ka ma-impeach. Yung ginawa ng Korte Suprema ay proteksyon ng mga opisyal para hindi 2-5 ang pag-impeach sa kanila. Umaaray kasi sila. Ito kasi yung inaarayan ng mga yan eh. Bukod sa binasura, sinabing ang constitutional, ayaw nila nun eh. Ayaw nila nung isang impeachment lang yung tatalakayin sa loob ng 1 taon. Ayaw nila sumunod sa konstitusyon eh. Okay. Ang sinasabi kasi nitong mga to, eto ilang beses na tong sinabi nitong Ridon na to eh. Nababahala si Ridon sa desisyon ng Korte Suprema. Maari umano kasing gamitin ito ng pinakamataas ng mga opisyal para hindi na sila ma-impeach. Bakit daw? Kahit sino pong mataas na opisyal, meron lang silang kaibigang kongresista, i-endorse nila, mag-file ka ng impeachment laban sa akin, whether galawin ng kongreso o hindi, mag-kick in na yung 1-year ban, sabi ng kongresista. Tignan nyo. Yun yung punto niya, di ba? Kung para daw hindi ka ma-impeach, kumausap ka raw para magsampa sila ng impeachment laban sa'yo. Ugag nga. Ang impeachment po, ginagamit yan kung yung mga tao na impeachable official may karumal-dumal ng ginawa. 32 million. Kumbaga, nakita na ng Korte Suprema yan eh. Ginawa nyo na yan kaya hindi naman bobo yung Korte Suprema, alam nila yung ginagawa nyo eh. Ginawa nyo na yan kaya Corona. Ngayon gagawin nyo na naman kay BP Sara. Wala kayong ebidensya. Ang dami nyo ng beses na nagpa-presscon, may nagbanggit ba ng ebidensya? Wala. Meron ba kayong hinarap katulad nung kay Hontiveros? Meron ba kayong alias Rene man lang? Meron ba kayong hinarap? Ako po ang taga-pirma ng Mary Grace Piatos. Kada pirma ko po, binabayaran po ko na 1,000. Sino nagbabayad sa'yo? Si BP Sara po. Walang ganun eh.
Wala kayo talagang ebidensya. Ang sinasabi niyong paulit-ulit, ha? Ayaw ipaliwanag ni BP Sara yung kanyang confidential fund. Kung ayaw niyang ipaliwanag, therefore, mayroong anomalya. Inulit-ulit nyo lang yan. Inulit-ulit nyo lang. Asan yung ebidensya? Si Chua mismo umamin. Wala siyang ebidensya. Kaya nga nakikiusap siya kay Martires eh. Huwag po muna kayo magpasya. Hintayin nyo muna yung impeachment trial. Kasi doon nyo po makikita yung ebidensya. Imagine, sa impeachment trial lang sila kukuha ng ebidensya. Kaya nilagay yun na Supreme Court. Yung salita na bawat reklamo nyo may kaakibat dapat na ebidensya. Imagine niyo, no? Yung mga pangkaraniwan lang po na kaso, kinakailangan mo pa ng ebidensya. Tapos eto, tatanggalin mo yung binoto ng 32 million, wala kayong ebidensyang nakalakip. Ayaw nyo pa. Yung sinasabi niya, nauunahan lang sila. Bakit kayo magpapauna? Kontrolado nyo yung House of Representatives. Bakit magpapauna kayo? At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.